Konsihan under your missions. Maraming salamat po sa inyong lahat. Manila! God first! Maraming salamat po para po. At ngayon po, itinararangal ko na ipakilala sa inyo ang tao at leader na kahit kailan di tayo iniwan sa laban ng pandemya. Ang taong galing sa hirap, subalit nagsumikap ang magbabalik ng ningning at gloria ng lungsod ng Maynila. Ang Batang Maynila, ang nag-iisang Yorme. Number 2 sa Malata, Yorme Isko Moreno Lumacos. Sinanay, ay, steady na tayo sa ganyan. I love you. Magandang gabi, Pandakan. Nako, ay maraming salamat sa inyo, pero bago ako magsimula, ay nais ko pong humingi ng paumanhin sa aming mga naabala. Okay, pasensya na kayo. Pero saglit lang naman to on behalf of your next choice, no? Huwag naman kayong mag-alala. Opo, na kayo kanina pa dyan nakatayo, alas 6 pa raw ng gabi. Masasakit na mga litig nyo. At mukhang ang balita ko, walang nagsaing sa bahay. Nako, lagot kayo. Maraming titila po na kaldero mamaya. Kumain na ba kayo? Hindi ba? Taas ka kamay na hindi pa kumakain? Huwag kayong mag-alala, lilipas din yan. Nag-ugoton nga ako rito kanina pa eh. Sabi ko kay Congressman Joy, itong pwesto natin, napakasama. Hindi pa tayo nagdi-dinner. Pero yung usok ng fried chicken, naamoy natin. Kaya umihilab yung tiyan ko kanina pa eh. But anyway, maraming salamat sa inyo. At special mention lang, yung aking mga minamahal na lolo't lola. May asin pa eh. Lalo-lalo na to. At saka mga nanay-tatay ko, senior citizen. Pasensya na kayo mga Batang Maynila. Special mention lang yung mga senior citizen. I love you. Mahal na mahal ko yung mga yan. Anyway, magandang gabi, Pandakan. Good evening. Maraming salamat sa inyo at kayo'y tumayo dyan, nakinig sa amin. Bagamat medyo mainit ang panahon ngayon, maalinsangan ang kalsada, painit na rin na painit ang kampanya. Habang mainit ang panahon, painit ang kampanya, sobrang init sa akin ng mga kalabang ko. Opo, araw-araw na akong pinupulutan. Ako ang agahan, tanghalian, hapunan. Gawin nyo, tatawagin kayo, lilikumin kayo, dadaling kayo doon sa Paco Arena. Bibigay ng 1,000. Tapos may 5 kilong bigas. Ay okay lang yun. Ay ako'y panatag naman. Abay bakit? Unang-una, ang alam ko, matalino naman ang mga taga Maynila. At saka, saan ba naman kayo nakakita? Binibigay sa inyo ng kusa, di tanggapin ninyo. Hindi nyo naman pinanghingi yun, di ba? Kaya lamang, nalulungkot lang ako, magbibigay lang 1,000, bibigay ng 5 kilos, tapos ang sasabihin, tungkol sa akin. Nalulungkot naman ako, bakit patungkol sa akin? Hindi ba dapat patungkol sa kanilang gagawin? Or, kung sila naman ay nakaupo, dapat patungkol sa ginawa nila. Dapat nag-uulat sila sa taong bayan. Pero magkaganon man, hayaan na natin. Ako naman basta ako panatag ang kalooban ko. Dahil ang paniwala ko,
kapag ang isang leader nagbuti sa kanyang tungkulin sa kanyang nasasakupan at ginampanan niya ang sinumpang niyang tungkulin, Lolita kahit Inga, hindi na siya Solid makita Forever. ng taong bayan, iboboto siya ulit ng taong bayan. Oh, totoo. Ayun ang paniwala ko kung talagang ginampanan mo ang trabaho mo. Mamukat-mukat mo. Ang unang ginawa sa akin, siningil kagad ako ng utang na loob noong October 9. Pero sige, sa akin yun ang marinig. Nay, tay, ano ba ang personal kong paniwala? On a personal level. Nay, tay, mga lolo ko, mga lola ko, mga batang Maynila. Ang paniwala ko po, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Walang katapusang bayaran. Tama ba? Ako naman hindi nagkubli sa inyo. Sa akin yun na rin marinig. Ako po ay may utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Dito rin ako tumayo noon Opo, nung Ma'am kampanya Cherry. Tama mali? Lolita. Yan ay hindi ko kinaila. Hindi ko tinanggi. Hindi ko yan binaliwala. In fact, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inalagaan ko naman ang kanyang mga anak. For 20 years. 20 years. Tingnan po natin, natahayaan ko kayo ang humusga kung talaga bang marunong tayong lumingon sa mga taong tumulong sa atin. Bilang ganti kay Boss Danny sa kanyang kabutihan sa akin, inaruga ko ang kanyang mga anak. O, tingnan natin ha. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. At ipinagyayabang pa niya, siya daw ang may gawa ng batas para sa senior citizen. Wow! Tumaas na raw. Ginawa ng 1,000. Yung allowance na binigay ko. Ang tanong ko naman, may team song ako dyan. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Kung mo maghahalalan, tinaasan nila. Kung gusto talaga nila taasa, sana pagkaupo pa lang nila, tinaasan na nila. Tama mali? Pero, nakaupo ba? Nakaupo si Mr. Pwede. Dapat hindi na pwede yan, ha? Pangalawa, Dennis Lacuna. Inappoint kong department head. Nakaupo? Pangatlo, Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangapat, asawa ni ate, Dr. Fox Pangan. Inappoint ko na Manila Health Department Head. Ang galing na yan! Nakaupo? At may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Yan ang una kong tatanggalin sa City Hall. Bakit, Yorme? Dahil galit ka ba sa kanila? Hindi. Nay, tay, ito, i-address ko to sa mga batang Maynila. Sa mga batang Maynila nandito, itanong ninyo to sa lolo at lola nyo. Nanay at tatay, yan ang nagpahirap sa mga magulang natin kung saan pupunta ka lang sa health center, kailangan naka-online schedule ka pa. Ayan mo, hatawan niya na yan. Check up lang, online ka. Wow! Sosyal! Paano kung wala kang load? Paano kung wala kang cellphone? Ang malupit, hindi ka marunong mag-online. Anong mangyari sa'yo? Paalam na akin. At saan ka nakakita? Ang health center, pinararami, hindi sinasara. Dahil ang tao dumarami, lumalaki ang demand. Dapat yan pinalalaki o pinararami, hindi binabawasan. Ngayon, ano nangyayari sa inyo dito?
Babayay pa kayo sa bagong barangay. Doon, kila Esteban. Ang layo-layo nun, mamamasahe ka pa. Tama, mali? Hindi ka pa sigurado kung may gamot. Ito, masama. Masama pakiramdam nung tumanggap sa inyo. Nakasimang. Simangot. Tama ba? Tama. Ngayon, may pabago-bago pa sila. May bago ngayon. Nagpapatuli. Pero kailangan may PhilHealth ka. Wow! Pati et ng anak mo, pakikinabangan pa rin gobyerno. It doesn't make sense. That's why, ako, mali yun. Ako, pag mali, mali. Pahirap ba yun sa inyo? Nahihirapan ba kayo dito? Yes. O, hindi pa ako nagsisimula. Pumanatag na kayo, ibabalik ko yung health center nyo. Panglima, si ate, nakaupo? Upo. Ilan sila? Happy? Hindi masaya ako. Totoo, I swear to God. Masaya ako para sa mga anak ni Boss Danny. Dahil sa tulong nating lahat, yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Bagay na dapat natin ikalugod kung tayo'y tumatanaw ng utang na loob. Tama ba? Ngayon, kung sila'y naging mabisa o mabuti sa kanilang tungkulin sa mamamayan, ay hindi naman po ako para umusga. Taong bayan ang mabuhusga dyan. Tama ba? Eh, nagagalit. O, tanong, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko, opo. Bakit? Eh, Pilipino ko eh. Ganun ako pinalaki ng nanay ko eh. Oh. Kaya lamang, may pakiusap lang ako sa kanila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Eh, may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Tama. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kanila lagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman ba na dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung sigaw ng taong bayan. Eh, taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Huwag yung masyadong lakasan. Baka masigawan din kayo. Napanood nyo? Napanood ko din eh. Nagulat ako. Alam ko, papatid yung litid sa liig. May video pa ako. Nagagalit sila. Bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Kung sila'y nagbuti, wala silang dapat ipangamba. Eh bakit natin pangungunahan ng desisyon ng taong bayan? Ang taong bayan hindi maghahanap ng iba kapag naging mabuti ka sa iyong tungkulin. Nagagalit. Tapos ipatatawag kayo. 3 oras, 4 na oras, dadaling kayo sa Paco Arena. 5 oras daw. Oh. May mamon naman, kahit papano. May tubig, plus 1,000. Plus 5 kilo. O tapos ang maririnig nyo tungkol sa akin, hindi tungkol sa buhay nyo. Ba't ganun? Pinagagalit, nang gagalaiti. Eh, ano ba sinasabi? Si Yorme, maraming iniwang. Makita nyo, nagpunta talaga kayo. Ang isda talaga nahuhuli sa bibig. Okay na yan. Basta tayo rito ha. Ito, garantisado ko siya. Walang siraan dito. Wala kayong maririnig sa akin panira. Basta tayo dito, real talk lang tayo. Chill lang tayo rito. Chill. Para naman sa kaliwanagan ng taong bayan. Abay, bakit? Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Real talk. Aamin lang kayo ha. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko. Taas ang kamay ng may anak dito. Marami. May anak kayo? Meron kayong anak? Real talk. Kapag walang makakain ang anak nyo,
gagawa niyo ng paraan? Hindi nga. Gagawin niyo ang lahat? Iraraos niyo ang mahal niyo sa buhay? Talaga? O yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Yorme, magkano yan? 1 million? Hindi. Magkano yan? 10 milyon? Hindi. By the hundreds of millions. Bakit ko binili yung 2 makina na yan? Dahil ang mayaman, pwede magpa-MRI, pwede magpa-CT scan. Pero ang mahirap, kahit may 20 mil, hindi na lang magpa-CT scan yun dahil ititigra na lang nila yun para sa pamilya nila. Kaya ang mahirap, ang nakukuha na lamang, Himaspirin. Himaspirin. Gagaling. Gagaling ka rin. Tama ba? Oo. Tay. Tanong, puro sila utang. Utang nila yan. Gurgur mo yung live. Mga bata ha,